Siyam na mga palatandaan na malapit ka ng magmenopause. Dahil hindi mo masusukat ang iyong mga antas ng hormone sa bahay, may ilang mga senyales na nagpapahiwatig na maaaring malapit ka na sa menopause. Hindi lahat ng babae ay nakakaranas ng mga palatandaang ito, at bawat babae ay nakakaranas ng iba't ibang halo ng mga ito. Sa ilang taon na papalapit na ang menopause, ang mga babae ay karaniwang makakaranas ng maraming sintomas na lumalala habang papalapit ang totoong menopause. 1. Irregular period. Ang iyong regla seems to be all over the place. Mukhang mas maikli ang mga ito sa haba, ngunit kung minsan ay nawawala ng buo. Siguradong wala kang isang buwan o dalawa na walang regla. Ito ay isang palatandaan ng papalapit na menopause. Para sa karamihan ng mga kababaihan, ang haba ng iyong menstrual cycle ay umiikli sa humigit kumulang 21 hanggang 26 na araw at ang hindi pagdating ng regla ay karaniwan. Halos imposibleng i-track ang iyong regla. Ang mga pagbabago sa flow nito ay karaniwan din. Ang isang panahon na unti-unting gumaan ang daloy ay normal, gayunpaman ang ilang mga kababaihan ay makakaranas ng mas mabigat na daloy. Ang pagtaas ng daloy ay kadalasang kumakatawan sa isang isyu sa matris na kadalasang nangyayari din sa oras na ito. Ang pagbabago sa daloy ay depende sa iyong katawan at anumang iba pang mga isyu sa matris na maaaring naruroon. 2. Hirap sa pagtulog. Ang hirap sa pagtulog ay karaniwang sintomas ng menopause. Ang ilang mga kababaihan ay mahihirapang makatulog, habang ang iba ay magigising sa kalagitnaan ng gabi at hindi makatulog ng maraming oras. Ito ay kadalasang sanhi ng pagbabago sa iyong mga hormone. Kadalasan, para sa mga babaeng may ganitong palatandaan, ang mababang dosis na hormone replacement therapy ay makakatulong upang mapabuti ang kanilang mga sintomas. Ang progesterone, isa sa mga hormone sa HRT ay natural na nagpapaantok sa iyo at magandang inumin bago matulog. Natuklasan ng ibang tao na ang mga natural na paggamot tulad ng melatonin ay nakatulong sa kanila na mas madaling makatulog. 3. Irritable at mood problems. Madalas lahat na lang ng bagay o tao na makita mo ay kinaiinisan mo kahit wala naman itong ginagawa. Marahil, ang iyong pagbabago ng mga hormone ay ang tunay na salarin. Sa totoo lang, ipinakita ng mga pag-aaral na ang pagkamayamutan at mga problema sa mood ay maaaring nagmumula sa ilang mga dahilan kabilang ang kakulangan ng tulog na binanggit sa itaas, bumabagsak na antas ng serotonin, at iba pang mga isyu na lumilitaw sa iyong huling bahagi ng 40s at unang bahagi ng 50s. 4. Nabawasan ang libido. Parang kanina lang wala kang ganang makipag-sex. Mukhang hindi ka akit-akit, wala ka sa mood, sinusubukan mo ngunit hindi ito eksaktong gumagana o pagpapabuti ng mood. Anuman ang pakiramdam, ang pagbaba ng libido ay isa pang senyales na maaaring malapit ka na sa menopause. Tulad ng ibang mga senyales, maaaring may ilang dahilan para sa pagbaba ng libido na ito at talagang kailangan mong tingnan mabuti ang iyong buhay upang matuklasan ang iba pang nag-ambag sa isyong ito. Ang mga posibleng mag-aambag ay ang stress sa relasyon, tumaas na mga pangangailangan sa trabaho, mga problema sa ibang miyembro ng pamilya, marahil kahit na ang masamang panahon ay maaaring mag-ambag. Sa hormonal, ang pagbaba ng libido ay maaaring sanhi ng pagbagsak ng estrogen at o pagbagsak ng testosterone. 5. Pagtaas ng timbang. Pareho lang ang dami na iyong kinakain, pati na din ang exercise na ginagawa mo, walang nagbago. Ngunit ang iyong timbang ay tumaas at ang iyong baywang ay tila lumaki. Ang matatag ngunit hindi makontrol na pagtaas ng timbang sa paligid ng tiyan ay isang senyales ng papalapit na menopause. Habang bumababa ang estrogen, ang mga kababaihan ay nagsisimulang tumaba sa paligid ng midsection. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang estrogen ay nagpoprotekta laban sa pagtaas ng timbang sa paligid ng tiyan. Ang pagkakaroon ng timbang sa lugar na ito ay partikular na mapanganib dahil ito ay lubhang nagpapataas ng panganib ng sakit sa puso. Ang isa pang contributor sa pagtaas ng timbang sa oras na ito ay habang tumatanda ka, natural na bumabagal ang iyong metabolismo. Nangangailangan ito sa iyo na bawasan ang dami ng mga calorie na iyong kinokonsumo pati na rin ang pagtaas ng intensity ng iyong pisikal na aktibidad. 6. Brain fog. Bilang mga kababaihan na malapit na sa menopause, kadalasang inilalarawan nila ang pagiging mas malilimutin at hindi makapag-concentrate. Talagang parang hindi gumagana ang utak mo. Ang brain fog na ito ay dahil sa pagbaba ng estrogen. Ang ilan ay nag-iisip na ito ay maaaring mag-ambag sa Alzheimer's disease at sa gayon, ang HRT ay maaaring mag-alok ng proteksyon laban sa Alzheimer's.
7. Hot flashes at night sweats. Marahil ang pinakasikat na mga senyales ng menopause ay ang mga hot flashes at pagpapawis sa gabi, simula hanggang 10 taon bago magsimula ang tunay na menopause. Sa mga unang yugto ng menopause, ang mga hot flashes at pagpapawis sa gabi ay nagsisimula ilang araw bago ang regla at pagkatapos ay matatapos pagkatapos ng regla. Ang mga ito ay inilalarawan bilang isang pakiramdam ng init na bumubulusok mula sa iyong kaibuturan at nalululong sa iyong buong katawan, na nagiging sanhi ng iyong pamumula at pagpapawis ng hindi mapigilan. Sa gabi, maaari kang magising sa kalagitnaan ng gabi, pawisan at mainit, na para bang mayroon kang mataas na lagnat. Ang dalawang sintomas na ito ay isang pangkaraniwang tanda ng menopause na nakakaapekto sa 85% ng mga kababaihan at maaaring tumagal kahit saan mula sa ilang segundo hanggang ilang minuto. Ang ilang mga kababaihan ay maaaring makakuha ng marami sa loob lamang ng isang oras, habang ang iba ay makakakuha lamang ng mga ito ng ilang beses sa isang buwan. Huli, itong mga hot flashes at pagpapawis sa gabi ay sanhi ng iyong pagbabago ng mga hormone, gayunpaman, ang stress ay kilala bilang isang malaking contributor sa sintomas na ito. 8. Masakit na pagtalik. Ang isa pang senyales ng papalapit na menopause ay ang pagtaas ng pananakit ng pakikipagtalik sa butas ng ari. Kapag bumagsak ang estrogen, bumababa ang moisture at elasticity sa vaginal area. Ang kakulangan ng kahalumigmigan sa lugar ay nagdudulot ng pagkatuyo at mas mahigpit na mga tissue. Kaya, ang pakikipagtalik ay maaaring masakit. Ang sintomas na ito ay pinakakaraniwan kapag nagsimula na ang menopause, ngunit mararanasan ito ng ilang kababaihan habang papalapit ito. Dapat ka ring hikayatin na ipagpatuloy ang sexual na aktibidad upang matulungan ang pagdaloy ng dugo sa tisyo, kahit na maaaring mahirap itong gawin sa oras na iyon. Increased UTI, kung tila ang dalas ng urinary tract infections ay tumataas ng hindi maipaliwanag, maaaring malapit ka na sa menopause. Ang senyales na ito, tulad ng masakit na pakikipagtalik, ay isa pang side effect ng vaginal dryness, kaya hindi gaanong karaniwan sa papalapit na panahon ng menopause at mas karaniwan kapag ang aktwal na menopause ay tumama. Ang pagkawala ng estrogen ay nagdudulot ng pagkatuyo ng vaginal at nakakanipis din ang balat ng mga tisyo na iyon. Ang pagnipis na ito ng mga tisyo ay lumilikha ng potensyal para sa mas maraming E. coli na maitulak mula sa iyong rectum o anus patungo sa iyong urethra. Ang mga E. coli na ito ay magsisimulang mabuhay at tumubo sa urethra, na magdudulot ng impeksyon, at mga sintomas tulad ng pagtaas ng dalas ng pag-ihi, burning sa dulo ng pag-ihi, at higit pa. Tulad ng masakit na pakikipagtalik, maaari rin itong gamutin sa pamamagitan ng pangkasalukuyan na vaginal estrogen. Conclusion. Sa pangkalahatan, habang malapit ka sa menopause, ang iyong katawan ay dumadaan sa isang serye ng mga pagbabago sa hormonal, lahat ay nauugnay sa iyong katawan na nauubusan ng mga itlog. Ngunit huwag mag-alala, maraming kababaihan ang nakakaranas ng pagtaas ng kaligayahan at kalayaan sa panahong ito. Ito ay simpleng bagong panahon sa iyong buhay at ikaw at alinman ay yakapin ito ng may ngiti, o tiisin ito.